morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Back to bonsai naman ako. So ito ang buhay ko sa aming village, or what we call is barangay. So itong halaman na ito or species na ito is a Podocarpus. Then as you can see, nakita nyo na nawala siya sa form because natabunan ng mga maraming damo doon. Punuti ko na lang sa aking pagkot-ikot kanina, nakita ko. So ibabalik ko ito sa kanyang form like that. Then linilinisan ko yung linilisan ko yung area doon bago ko ito ibalik. So ganito kahirap yung I think nadaanan ito na grass cutter, kaya nagkahiwi-hiwi itong mga pagwa-wire ko. So pag hindi pa ito nakita ko, tupi na itong mga form niya. Then after this is lagyan ko ng abono, then ibalik na dun. So itong Podocarpus is isa sa magandang na materials for bonsai, but problem here is hinake siya magtubo. So yun ang problema nito. So itong sa akin yun lang ang yung pag-design ko is tawag nito, simple lang, yung ordinary design lang is ganyan lang yung parang spiral ba yan. So that is the front there, ikot-ikot lang. So maging maganda ito pag mapuno na ito ng dahon. Tapos itong mga area dito sa yung may mga dahon na i-trim ito para lalo pang limit itong mga dahon. So hindi ko ang tawag yun, yung bali i-depulit, yung udlot, tanggalin ko lang yung udlot. So natapos ko na ma-trim. So gawin ko dito na lang, linisan ng kaunti dito sa ilalim, tapos lagyan ng abono, tapos ibalik naman doon kung malinis na yung area doon. So this is what we call is a long-term bonsai making. So hindi pa ito final na form niya, marami pa itong pagbabago, katulad ng pagdagdag ng sanga, like
here, may nabali, if ever mamatay ito, there's a possibility na gawin ko na rin itong cascade. Because ito ang iiwan ko for the top, then ditong area ibubin ko dito sa baba. So matagal pa itong matapos. It takes mga around 20 years pa. So this is tawag na long-term bonsai making, and it is starting from cuttings, seedlings, ganito. So like this one here, this is a Podocarpus, mga bonsai materials ko. Then this is a Podocarpus is subject for cascade. Magawa ko mostly, mas maganda itong Podocarpus gawing cascade. So marami ako mga seedling dito po Podocarpus, pero as I said na matagal siya, hindi siya madali, pero it's a nice bonsai materials. So for this morning, ito lang ang masashare ko about my Podocarpus. Nire-rescue ko doon sa likod ng aming bahay kasi marami ng damo. So hope you like my video and get some idea kung paano magsimula being mahilig sa bonsai. So yun lang ang masashare ko sa inyo for this morning. Magandang umaga again sa inyong lahat. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.